Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is repentance. So, repentance is more than mere regret or fear of consequences. It is a heartfelt sorrow for sin, a turning away from it, and a sincere commitment to walk in obedience to Christ. Repentance is not a human work that earns grace but a gift from God, granted alongside saving faith. It flows from a regenerated heart, humbled by God's holiness and drawn to Christ's mercy. So, yung repentance is, ito yung mga pagsisisi or kumbaga, handa ka ng talikuran lahat para i-obey si God, maging obedience. So, sundin lahat ng salita ng Diyos. So, kumbaga, iiwan mo yung kung ano yung ginagawa mo dati. So, magre-repent ka. So, ayon sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. So, sa ating katuruan, meron daw pong 3 elements of repentance. First is change of heart, godly sorrow, or true brokenness. So, dito, nagsisimula ang totoong repentance. So, hindi lang basta guilty ka kasi nahuli ka o nagkamali ka. Kundi tunay na lungkot at pagsisisi dahil nasaktan mo ang puso ng Diyos. Parang sinasabi mo, Lord, sorry kasi I hurt you, not just because I got caught. Next is change of mind. Metanoia or transform mind. So, ang salitang metanoia ay galing sa Greek, ibig sabihin, pagbabago ng pag-iisip. Kung dati ang isip mo ay laging focus sa sarili, ngayon ay binabago ni Lord ang perspective mo. Iniiba niya ang mindset mo para makita ang tama at mali ayon sa kanyang salita. So, next is God change of direction. So, shuv or turning to God. So, ang Hebrew word na shuv ay ibig sabihin lumiko o bumalik. Ibig sabihin hindi lang sa puso at isip ka nagbago, kundi pati sa direksyon ng buhay mo. Kung dati palayo ka sa Diyos, ngayon ay bumabalik ka at lumalakad na kasama siya. So, sa applications, seek to live godly lifestyle. So, makikita ang tunay na repentance sa daily life. Hindi perfect, pero may desire na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Next is serve others with humility and love. And lastly, shun whatever breaks God's heart. And ayun lang po, maraming salamat.